Hi guys, samahan niyo ako. Mag-house tour tayo. Papakita ko sa inyo kung saan kami natuloy o nakatira dito sa Canada pagkarating namin mula sa Pilipinas. Yan, thank you Lord. First home, sweet home. Pero sa basement lang kami na nagre-rent. Yan, pasok tayo. Yan, pagbungan mo pa lang sa pinto, yan. Ito yung tinatawag na basement. Pababa kasi siya ng bahay. Hindi siya sa main entrance, kundi sa gilid yung entrance nito. Yan. Sabi ko nga, basement. Yan. So sa ilalim siya ng bahay. So mula sa first floor, yan. Dito naman sa down floor or ground floor. Diba? Pagpasok mo pa lang, simply blessed na agad ang matatanaw nyo. Yan. So pagpasok nyo, yan, ang mapubungad sa inyo is parang tinatawag na nilang living room. Yan, di ba? Ang pogi na nagko-computer. Yan, ayun naman na yung bahay. May mga kwarto sa gilid at mamaya bubuksan natin yan isa-isa. So, ayun na yung dining nila. So, itong room na itong una, ayan, parang storage room yan. Yung parang sa heater. Dito para makontain nila yung temperature. Yung sumunod dyan na parang kwarto is ayun na yung washing machine at the dryer. So, iba pala dito sa Canada. Nakatago dito yung mga washing machine at dryer para malinis tignan. At sumunod na room ay yung comfort room. Yung comfort room dito nga pala sa Canada is parating merong, syempre, lababo, toilet, at yung paliguan. Yung paliguan dito is sinasalo ng, anong tawag doon? Yun, di ko na ata bubuksan. So doon, sinasalo siya doon. Yan, ng bathtub. Yan, sinasalo siya ng bathtub para hindi masyadong magbaha. O, diba? Para may dry pa rin yung floor kapag ikaw ay Okay. So, ayan nga pala ang CR namin. So, yan. Bumili na rin kami ng mga basahan in case na tumalsik yung mga tubig mula sa shower. Okay, tara guys, dito tayo. Ano ba yung sumunod na dito? Ayan, ayun nga pala yung inuminan namin. So, meron na yung pump. Yeah, mura lang yan. Yung mineral water dyan, mga $1 lang yan. Or less than $2 yung pag-refill nyan. Yan, libre na rin yung ref. Di na namin yan binili. Yung microwave binili namin. Yan. So, sa ref dito, double door. Yan, diba? So, ang dami namin pagkain. Thank you, Lord. So, meron din yan. Lagayan ng mga gulay. Dito naman sa baba, ito yung freezer. Yan. So, mas malamig yung sa baba kasi dyan talaga nag-yelo yung mga mga pagkain. Yan. Siyempre, mga utensils at mga plato. Yan. Mga cabinets yan na built-in na dumating kami. So, dyan namin tinatago yung aming mga condiments and other items pa. Yan, diba? Bumili kami ng bilog para accessible yung mga bote pag inabot. Okay, dito naman guys, more storage cabinets. Yan, ilaw naman ito para kapag kahit nagsanay magtipid ng ilaw, ayan, battery operated lang siya. Okay, so ang water nga pala dito, hot and cold, no? So, i-change mo lang kung saan direction yung faucet. Yan, hindi namin binili yan. Naka-built-in na yung tawag dito, lutuan. Pero, ginawa na rin naming storage. Yan, kasi hindi naman kami magba-barbecue dun sa loob. Kaya, storage, hindi na namin yun. Nilagyan na lang namin ng mga pagkain. Yan, more storage. Okay. Dito naman, sa ilalim ng lababo, nilagay namin din yung lagayan ng mga inimis na mga pagkain. Doon namin tinatago. Ayan, more storage. Yan. Etong cabinet ito ay libre lang dahil hiningi lang namin yan. Okay. So, yung air fryer, yan, pakuluan ng tubig, yan, binili na namin yan kasi hindi siya built-in. Okay guys? So, yung rice cooker, binili na rin namin yan.
Okay, so pupunta pa tayo sa next na kwarto. Ito na yung tulugan namin. Bumili kami ng 2 double deck para sama-sama kami. Kasi alam nyo naman, malamig dito sa Canada. So, mas maganda kung sama-sama para hindi masyado tayong malalamigan. Diyan kami natutulog sa baba, yung mga ako, kasama yung anak ko, tapos yung asawa ko naman sa taas. Yan. So, meron din silang built-in wardrobe closet kung saan namin tinatago yung mga damit ng mga bata. Tara, samahan niyo ako. Punta tayo dun sa kabilang room. Dito naman sa kabilang room, na pupuntahan natin, ay hindi kami dito natutulog. Dito rin namin tinatago yung... ito palang room na to, guys, is another storage room. Yan, tinatago namin yung basurahan. Pero mga control panels yan ng electricity. Just in case magkaroon ng short circuit, dyan namin inaayos kasi nandyan yung panel ng mga wires. Itong kwarto na to, yan. So, hindi kami natutulog dito. It's more of lagayan lang din ng mga damit. Kasi gusto nga namin sama-sama kami. Kaya itong basement na to, may 2 rooms na tulugan talaga. Isang CR, tas mga storage rooms ng washing machine at dryer at yung mga electric circuit. O, diba? Ayos na yan. So, tanong niya sa akin, magkano ba tong basement dito? Dito sa Canada, kung magkano ang upa per month. Nagkakahalaga lang naman siya ng 1,300 per month. Ito nga palang mga bisikleta na to, guess what? Libre lang yan, bigay ng mga kapitbahay namin. Kailangan nyo lang silang i-drive dahil nagpo-post sila dun sa Facebook. Yan nga pala, itong 2 desktop computers na sinetup ko ay para sa mga libangan ng bata. Dahil hindi sila makalabas ng bahay, yan, nagko-computer na lang sila. So, ito yung bahay namin nang wala pang gamit. Yan. So, ayan, pinapasok pa lang namin yung mga binili naming mga carpets at ng double deck. Ayan yung CR kung wala pa yung mga gamit namin.